Magandang araw po. Happy New Year. Mayroong layunin kaya tayo naging tao. Sa Efeso 2:10, ganito ang nakalagay. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Mas malinaw yun sa Ingles. Kasi sa Ingles ganito ang nakalagay. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so we would walk in them. Madalas yung katuruan na ano ang kalooban ng Diyos ay itinatanong din natin sa ating sarili. Bakit ba ako ipinanganak? Anong kalooban sa akin ng Diyos? Diba? Ang iba ang sagot, pag ikaw ay yung ginagawa mo, nagiging masaya ka, kalooban sa iyo ng Diyos yun. Ang iba naman, pag sinabi, pag yung ginagawa mo ay pinagpapala, nagiging mayaman ka, hindi ka nagkakasakit, kalooban ng Diyos yun. Di ba? Yun yung kadalasan na pamantayan para malaman mo anong kalooban sa iyo ng Diyos. Pag magandang nangyayari sa buhay mo, kalooban ng Diyos. Pag masama, anong kabaliktaran ng kalooban? Hindi kalooban ng Diyos. Kaya pag sinabi na pag may nangyaring masama na aksidente, hindi kalooban kay brother yung nangyari sa kanya. Bakit? Na-aksidente siya eh. Nandun na yung pag-uhusga. Oh, nagkasakit si sister. Ay, siguro meron siyang kasalanan, meron siyang ginawang hindi kalooban ng Diyos. Di ba? Pero hindi nakikita ron eh. Nagiging judgmental ang tao sa mga pagka may masamang nangyari, hindi kalooban ng Diyos. Pag may mabuting nangyari, kalooban ng Diyos. Eh wala naman sa Biblia yun eh. Di ba? Wala sa Biblia yun. Kasi malalaman mo ang kalooban ng Diyos, saan? Pag sumusunod ka sa Diyos. Di ba? Pag sumusunod ka sa Diyos, paano magbalik loob sa Diyos? Paano ka malapit sa Diyos? Dahil pag nalapit ka sa Diyos, kalooban ng Diyos yun. May masama mang mangyari sa iyo, mabuting mangyari sa iyo yun, meron kang peace sa puso mo na yung nangyayari sa iyo, kalooban ng Diyos. Biyaya man yun o sakripisyo. Di ba? Ibig sabihin, pag sakripisyo, pag suffering. Pag biyaya naman, kung may maganda nangyari sa iyo, napalago yung negosyo mo. Dahil faithful ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kagaya ni Abraham. Di ba? Si Job, nagkasakit. Pero kalooban sa kanya ng Diyos yun. Bakit? Hinayaan siya ng Panginoong Diyos na testingin siya ni Satanas para makita ng kanyang servant na si Job ay magiging tapat kahit na sa gitna ng mga suffering sa buhay. Mabutit masama ang nangyayari sa iyo, hindi pamantayan para malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Malalaman mo ang kalooban ng Diyos, saan? Kung na-experiensya mo ang Diyos. Nalalapit ka sa Kanya. Nagiging spiritual ka. Nag-aaral ka sa Kanyang mga salita. At araw-araw nananalangin ka. Dahil ang pananalangin, communication ng Diyos. Ibig sabihin, meron kayong relasyon ng Diyos. Mabutit masamang nangyayari sa iyo, kalooban sa iyo ng Diyos yun dahil nalalapit ka sa Diyos. Lumalago ka sa iyong spiritual na buhay.
Dahil ang pamantayan, yung binasa natin, may 4 na punto. Ang unang-unang ron, for we are His workmanship. Ephesians 2:10. Tayo ay workmanship ng Diyos. Hindi tayo aksidente. Nakagaya ng sinasabi na iba, hindi. Aksidente lang tayo, galing tayo sa unggoy na naglakad ng tuwid, naging tao. Diba? Kundi, tayo ay workmanship, masterpiece ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, hindi aksidente. Masterpiece ng Diyos. Ang ating background, magkakaiba. Diba? Mayroong mayaman, mayroong mahirap, may mataas, may mababa, may matalino, may katamtaman lang. May maraming talento. Meron ang talento sa basketball o talento sa pagdodrawing. May talento, iba-iba. Diba? At bawat isa, masterpiece ng Diyos. Wala kang kapareho. Unique ka. Natutuwa at proud ang Diyos sa ginawa sa buhay mo. Bago ka pa naging tao, plinano na ng Diyos yun. Kaya ito mararanasan mo sa buhay. Bakit daw? Dahil unique ka sa Diyos. Ang personality mo, magkakaiba tayo. Iba-iba ang design ng personality natin. Diba? Walang parehong personality. Iba-iba rin ang pangarap natin sa buhay. Ang temperament na natin, iba-iba rin. Ibig sabihin, iba-iba tayo ng pagkatao. Unique ka. Dahil yun yung plano ng Diyos. Ang word na workmanship sa Greek, ang word doon poima. Poimo. Kung hindi ako nagkakamali. Nang ibig sabihin, masterpiece. Doon ang galing yung word na poem at tula. Ang tula, hindi mo pwedeng sukatin o i-psychologize o isang psychology. Ito, kilala ko to dahil ganito yan. Hindi pwedeng 1 + 1 = 2. Ang poem, pag binasa na ni Rod at binasa ni Alex, magkaiba sila ng tingin. Di ba? Kasi poem yun Pero maganda ang poem. Depende sa tumitingin. Ganon tayo kaganda sa harap ng Diyos. Masterpiece nga Para sa ibang tao, basura ka. Para sa ibang tao, wala kang kwenta. Para sa ibang tao, puwing ka. O para sa ibang tao, hindi ka karapat-dapat. Pero para sa Diyos, special ka. Masterpiece ka. Unang punto yon. Pangalawang punto, bakit tayo masterpiece ng Diyos? Para sa Para sa mabubuting gawa. Hindi tayo magkakapareho dahil iba-iba tayo ng good works na nagagawa sa atin. Napapansin mo? At yung magagawa mong, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Para sa mabubuting gawa. Yung mabuting gawa, ikaw lang ang kayang gumawa. Halimbawa, yung lugar ni Kuya sa Quiapo, sa Paco. Hindi ko naman abot yun. Yung magagawa mong mabuti ron, siya lang makakagawa nun. Yung lugar ni Kuya sa Pasay, kapitbahay niya, yung magagawa niyang mabuti ron,
Siya lang makakagawa nun doon. Diba? Yung magagawang mabuti ng bawat isa sa atin, tayo lang ang makakagawa, hindi iba. Kasi bago pa tayo itinalaga, bago pa tayo ipinanganak, nakapag-prepare na yun. Na pagdating ng araw na to, January 11, may gagawing mabuti to. Na ikaw lang ang makakagawa. Ganun katalino ang Diyos. Lahat ng mga background mo na nangyari sa buhay mo, masama't mabuti man yun, kasama yun dun sa masterpiece eh. Dahil may mga bagay na ikaw lang ang makakagawa ng mabuti. Kahit sinong kilalang tao, hindi kayang gawin yun. Sila meron din kanya-kanyang magagawang mabuti na hindi rin natin kayang gawin. Di ba? Kasi unique ang bawat isa sa atin. Espesyal ang bawat isa sa atin sa Diyos na yung maliit na gawa na mabuti o malaking gawa na mabuti na magagawa mo, ikaw lang ang makakagawa nun, hindi iba. Doon mo malalaman, ano ba ang kalooban sa akin ng Diyos? Yung paggawa ng mabuti na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Diba? Walang tao makapagmamalaki na ito ang nagawa kong mabuti. Yun ay inassign na sa kanya ng Diyos na yun ang gagawin niyang magawang mabuti. Kasama yun sa plano ng Diyos. Pangatlo, that God has prepared for us beforehand. Bago pa tayo ipinanganak. That God has prepared before us beforehand. Bago pa mangyari. Hanggang ngayon, hinuhurma pa rin tayo ng Diyos eh. Para yung bukas na gagawing mabuti, na tayo lang ang makakagawa, ngayon tayo hinuhurma. Siguro may masama pa tayong ugali ngayon na hindi pa hulma, kasama rin yun sa plano ng Diyos. Alam niya kung kailan mababago yun eh. Alam niya kung kailan natin matututunan yun eh. Na pagdating ng araw na yun, prepare ka na. Masterpiece ka na. 2024. May natulungan kang kapatid na ikaw lang makakagawa, walang iba. Alam mo ba na isang butterfly sa Africa, yung isang kumpas ng pakpak, pwedeng magkaroon ng tornado sa Florida. Yun yung tinatawag ng science ng butterfly effect. Yung isang kumpas ng pakpak ng isang butterfly sa Africa, pwedeng maging tornado sa Florida paglipas ng maraming panahon. Ano pa yung maliit na gawa mong mabuti na ikaw lang nakagawa kung ano ang magagawang mabuti noon sa mga hinaharap sa pagka yun ay nagka na. Diba? Tawag nga nun, pay it forward. Diba? Yung ginawa mong mabuti, dahil sa ginawa mong mabuti isang tao, siya nakaisip gumawa ng mabuti sa dalawang tao. Tapos yung isang dalawang mabuting ginawa mo sa dalawang tao, gumawa ng mabuti na 10 sa 3 tao. Paglipas ng 10 taon, yung maliit na ginawa mong mabuting pagbigay mo ng tinapay, baka 1 milyaryo nagbigay ng buong fried chicken sa 13 bansa. Diba? Yun yung nagagawa ng karunungan ng Diyos sa pagpaplano sa buhay natin. Mabago tayo. Dahil lahat tayo, ginawa tayo ng Diyos. For we are His workmanship, created for good works in Christ Jesus, beforehand, so that we walk in them.
para lakaran natin. Yung natutunan natin na pag-aaral, dapat nilalakaran natin. Hindi lang dito. Isipin mo yun. Gaano kabait ang Diyos. Hinuhulma ka niya para makagawa ka ng mabuti. Diba? Pinag-aaral ka niya sa mga bagay na spiritual para makagawa ka ng mabuti. Na yung mga kahinaan mo, pasensyoso siya. Paulit-ulit niyang hinuhurma ka dahil paulit-ulit kang nababasag. Paulit-ulit ka rin niya hinuhurma. Dahil kasama nang sa plano ng Diyos yun eh. Yung masama't mabuti na nangyayari sa buhay mo, kasama sa masterpiece ng Diyos yun. Ang magandang example niyan, si Jacob sa Bible. Si Jacob may kambal. Si Esau ang kakambal niya. Ang unang lumabas, si Esau. Siya ang panganay. Huli siyang lumabas. Bunso siya. Ang dapat ipamana kay Esau. Pero sinabihan yung asawa ni Isaac na ang i-bless niya si Jacob. Kaya ang ginawa nung asawa ni Isaac, dinaya niya tinuruan niya mandaya yung anak niyang si Jacob. Di ba? Pinagdamit niya na kunyari mabalahibo para siya ang basbasa ng ama niyang malabo na mata. Bago pa yon, pinagluto ni Jacob, dinaya rin niya yung kapatid niya, pinagluto niya ng sabaw, ipagpalit lang yung mana niya. Tingnan mo yung mga ginawang kalokohan ni Jacob. Hanggang sa, nung binasbasan siya, sa masama niyang ginawa, nagkalaya siya. Di ba? Doon, nagbago na siya. Pero kahit maraming pa siyang ginawang masama, siya pa rin ang pinili ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, magbabago siya. Di ba? Kaya nga tinawag ngayon ang bansa Israel sa pangalan niya. Tapos meron 12 tribo sa pangalan ng mga anak niya. Di ba? Doon mo makikita, hindi limitado ang Diyos sa mga mabubuting ginagawa mo para basbasan ka. Kundi kahit doon sa masama mong ginawa, pinagpapasensyahan ka niya. Di ba? Pinagpapasensyahan ka niya dahil bakit? Alam niya magbabago ka. Di ba? Alam niya yan magbabago ka. Hanggang hindi ka nagbabago, pasensyoso pa rin ng Diyos. Kasi may plano siya Espesyal ka sa Diyos Ayaw mo lang makinig Yun lang po.